apat na dahilan kung bakit hindi mo nakukuha ang financial goals mo. Hi guys, this is Rafi Francisco, your super coach, and welcome to this video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi mo nakukuha ang mga goals mo at paano mo ito masusolusyonan. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, ang best-selling author ng book na Rich Dad Poor Dad, ang pinakamalaking pagkakamali na pwede nating gawin sa pera ay yung hindi mag-invest sa financial education. Ang knowledge sa pera, ang foundation sa pag-achieve ng goals mo. Like saving, pagtayo ng business, at syempre, pagyaman. Kung ang mismong foundation pa lang ay hindi mo alam, kahit anong gawin mong pag-iipon or pagninegosyo, malayo na ma-achieve mo ang financial goals mo. Alam mo ba na once matututunan mo ang kahalagahan ng financial education, you are already halfway in achieving your financial goals. Agree naman ako na hindi lahat ng problema mo ay masusolusyonan ng pera. Pero aminin mo, marami sa problema mo ang masusolusyonan kung meron kang pera. Diba? Kaya kahit ano pang rason mo, kesyo hindi mo kailangan ng pera or hindi mo kailangan ng mas malaking sahod, hindi mo maiiwasan na ang pagkakaroon ng financial freedom gives peace of mind and the worry-free life. Lalo na kung hard worker ka, mas lalong deserve mo na magkaroon ng financial freedom. Here are the 4 toxic attitudes na kailangan mong baguhin kung seryoso ka na ma-achieve ang financial freedom. Number 1, kulang ang kaalaman mo or wala kang alam sa financial literacy. Money is more than just something that you use to pay for food and bills. It can also give us confidence. Hindi mo naman kailangan maglabas ng pera para matutunan ang financial literacy. Maraming available na YouTube videos and materials online na nagtuturo ng financial education for free, katulad ng video na to. Number 2, you are afraid to step out of your comfort zone. Comfort is the enemy of growth. Kung gusto mong ma-achieve ang mga goals mo sa buhay, there will be sacrifices that you need to make. Expect mo na hindi ka talaga magiging komportable sa simula ng journey mo to success. Pero tulad nga ng sabi ko, sa simula mo lang ma-experience yan. Tanggapin mo man o hindi, you are already making sacrifices ngayon. Yung kinikita mong pera, hindi naman yan libre. Pinaghihirapan mo yan. You sacrifice your time, energy, and your talent para kumita. Ask yourself, sapat na ba ang perang kinikita ko ngayon kapalit ng oras, energy, at galing ko? If your answer is no, and you are worth more than what you're earning right now, make the right choices. Kung agree ka, comment down below kung bakit hindi mo deserve ang kinikita mo ngayon. Number 3, nasa maling environment ka. Pansin mo ba? Karamihan sa kabataan, ang number 1 influence in choosing their career is kung ano ang trabaho ng parents nila. Malaking impluensya sa future and decision-making mo ang family at ang environment. Kaya kung ikaw gusto mong makuha ang financial freedom, make sure ina-expose mo ang sarili mo sa mga taong aligned sa goals. Mahal natin ang pamilya natin. Pero minsan, yung mga kapamilya natin ay hindi nakakatulong sa pag-angat natin sa buhay. So maghanap ka ng mga kaibigan o mga taong makakatulong sa'yo para makuha ang mga pangarap. Number 4, hindi clear sa'yo ang financial goals mo. Ang goals mo, parang destination na gusto mong marating. Kung hindi malinaw sa'yo kung saan ka tutungo, malabo na makakarating ka. Kaya very important na bago ka magsimula sa journey mo to financial freedom, clear lahat sa'yo. So that's it! Yan ang 4 na dahilan kung bakit hindi mo nakukuha ang mga financial goals mo. And congratulations kasi umabot ka sa part ng video na to. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa pagkuha ng mga pangarap mo. At dahil dyan, I am inviting you to a coaching session para matulungan kang ma-achieve at mapabilis ang pagkuha ng mga financial goals. If you're interested, you can comment in this video or you can message me in my social media accounts. Thank you and see you inside.